Right. So, hindi naman to talaga first Thursday, pero ito lang yung ating first session ngayong taon. At syempre napakadami ng mga nangyari last year. Madami tayong pinag-usapan. Mga bandang months, medyo madudugo na yung mga topic natin at ayoko munang balikan yun. Medyo lang tayo, light. Pero I think this is the foundation of everything. No? So, our topic for today is from the series of Start with God. Okay ba yun? Simulan natin yung taon na ang pundasyon natin ay si God. No? Tayo magsimula ng pagninegosyo at mga topics natin ngayong taon na siya yung pundasyon, siya yung unang-una. Okay? So, yung topic natin is, this is the 4 weeks topic. Week 1, today, business is God's idea. Week 2, put God first, not money. Week 3, business needs direction, vision. Okay? Revelation from God. Week 4, vision helps you decide. So itong topic na gagawin natin, mas madali kang makakapag-decide sa buong isang taon pag ikaw ay patuloy na pinakinggan tong 4 na session natin. Okay? So simulan na natin para matapos ng medyo maaga at makapag-question and answer pa tayo kung sakali. Yung topic natin for today is, business is God's idea. Sino nga ba yung may idea ng business? No? Iniisip natin tayo lang yung nag-iisip nito. Pero, ang totoo, ito yung truth. Business is not man's invention alone. Business is not separate from God. Hindi siya hiwalay. Sabi diyan, truth, business is not man's invention alone. God designed work, productivity, and increase in the beginning. Okay? So this is the introduction, breaking the false divide. So, marami sa atin iniisip na yung church is spiritual at yung business is worldly. No? Kaya marami yung nagkakamali sa atin sa konsepto ng pagninegosyo. Naakala natin na pag nagnegosyo tayo, hiwalay yun kay Lord. Separated. Na dapat ibang usapan yung negosyo at ibang usapan yung pera. Pag pinag-uusapan na yung pera, para bang ang tingin natin, makamundo na tayo. Pag pinag-uusapan yung trabaho, pag pinag-uusapan yung negosyo, feeling natin ba dapat hindi na involved si Lord? At yun yung malaking pagkakamali natin. So, they believe God is welcome on Sunday, but not welcome in business. Kaya madalas, tayo mga mananampalataya at mga Kristiyano, Sunday lang tayo. Sunday lang natin wini-welcome si Lord. Pag Monday to Saturday na, hindi na tayo Christian. Worldly na tayo. Kasi nagninegosyo na tayo, nagtatrabaho na tayo, pinag-uusapan na natin yung pera, kumikita na tayo ng pera. So akala natin, hindi na para kay Lord yon. And that's the wrong idea, konsepto ng pagninegosyo. Sabi dito, sabi sa Bible, but the Bible never teaches those things. Yung pinag-usapan natin kanina. Ano sabi sa Bible? Sa Psalms 24:1, ang sabi dyan, sabi ni David, the earth is the Lord's and everything in it. It is the world and all who live in it. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Ibig sabihin, lahat-lahat ng bagay at lahat ng nabubuhay kay Lord daw. So, if everything belongs to God, then business also belongs to God. Amen?
Okay ba yon? Business is not evil. Greed is evil. Cheating is evil. But business itself is God's idea. Papatunayan ko yan sa inyo. Point number 1. God was the first worker. Before, nawala yung point number 1, sir. Before there was sin, so yung point number 1 is God was the first worker. Siya yung unang trumabaho. Ito ay key point niya na lang. Before there was sin, God was already working. Basahin natin. Anong ginawa ni God? Sa Genesis 1:1, ano sabi niya? Ano sabi sa Genesis 1:1? Ito ay sulat ni Moses, kung di ako nagkakamali. In the beginning, God created the heavens and anong ginawa niya? Created. Anong tawag doon? Nagtrabaho siya. Creation did not happen randomly. God worked. Siya ay nagtrabaho. Step by step. With order, with purpose. Okay? Sabi sa Genesis 2:2, by the seventh day, God had finished di nagtrabaho siya. Tama? He had been doing. So, on the seventh day, He rested from all His. Sino unang nagtrabaho? In the beginning yan. Sino unang nagtrabaho? So, hindi masama yung pagtatrabaho. At yung negosyo nyo ay systematic work. May sistema na trabaho. Tama? So, ibig sabihin, hindi naman talaga masama yung business at hindi yun separated from God. Hindi siya separated kay Lord. Actually, it's His idea. Work is not cursed. Work existed before sin. But sin made work harder. Sa Genesis 3, pag binasa natin, nagkaroon ng sumpa. At hindi yung work yung sumpa. Ano yung dahilan ng sumpa? Yung kasalanan. Kaya, pinahirapan tayo sa trabaho. Kailangan mong, ano sabi doon? Magpakahirap para mabuhay. Yun yung sumpa. Pero hindi yung work ang sumpa. So yung business, yung trabaho, hindi yan sumpa. Kaya wag mo susumpain yan pag binigyan ka ng work ni Lord. No? Wag mo sabihin na, sumpa tong trabahong to. Ang hirap-hirap naman. Ayoko na dito. Trabaho man o negosyo. So, sin made work harder, but work itself came from God. Sabi dyan sa John 5, punta tayo sa New Testament. John 5:17, in His defense, Jesus said to them, my Father is always at His work to this very day, and I too am working. Kailan niya to sinabi? Nung Sabbath day. Sabbath day, nung panahon ni Jesucristo na siya ay nabubuhay bilang nung siya ay nagmi-mission, no? For 3 years. Nagpagaling siya ng Sabbath day. At bawal yun sa panahon nila. Bawal magtrabaho ng kahit na anong trabaho every Sabbath day. Pero nagpagaling si Kristo. At tinanong siya ng mga Hudyo, lalo na ng mga Pariseyo, ba't ka nagpapagaling? Dinipensahan niya ngayon yung sarili niya. Sabi niya, my Father is always at His work to this very day. Kaya ako din. If God works, then work is holy when done rightly. So, kailan lang siya magiging unholy? Pag hindi mo ginawa ng tama. Pag nandaya ka, pag hindi mo ginawa yung naaayon sa kanyang kagustuhan.
Pero yung kumita ka ng pera, magnegosyo ka, magtrabaho ka, hindi masama. Ang masama, yung gawin mo siya ng mali. But the work is holy. That's how you eat. Yan yung binibigay ni Lord para makakain ka at mabuhay ka. Masustain yung buhay mo. It's from God. It's provision. It's Him being faithful to you. So, it's holy. Pag ginawa mo na ng mali, doon na nagkakaroon ng problema. Naiintindihan? So, business itself is not evil. Natututo ba kayo? Point number 2. God gave man an assignment. God did not create man to be idle. Hindi para maging tamad o walang gawin. May purpose kung ba't niya ginawa yung tao. Sabi niya dito sa Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Binigyan siya ng trabaho. Alagaan yung Garden of Eden. I-manage lahat ng nandoon. May trabaho siya. So, hindi yan sumpa. Yan ay holy assignment. Because the Lord gave it to man. Naintindihan? Man was told to work, manage, take responsibility. This is the foundation of business. Yung mga bagay na naiisip ninyo, mga bagay na nire-reveal sa inyo ni Lord, ay ibinibigay yan para meron kayong magawa dito sa mundo kasi yun yung purpose nyo. Pag ikaw ay nakaisip ng isang bagay na makakatulong sa marami, makakatulong na magpakain sa madami, makapagbigay ng trabaho, makakapagpaluwag sa buhay ng iba, it's a revelation from the Lord. Ang usapan na lang kung gagawin mo ba ng tama o gagawin mong pandaraya. Pero pag nireveal sa'yo ni Lord, magtinda ka ng karne kasi maraming nagtitinda ng karne, mahal. Dinadaya nila yung presyo. Ikaw, ibigay mo ng mura para makakabili yung mga mahihirap. It's from the Lord. Pero kung gagayahin mo yung sistema nila, pandaraya, yun na yung maling pagninegosyo. At hindi na yun galing kay Lord. Pero kung ginagawa mo ng tama, marami kang natutulungan, hindi yun mali. Okay ba yan, Lawrence? Okay sa negosyo mo, no? Pasok. Anyway, sabi dito, Genesis 1:28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the skies and over every living creature that moves on the ground. Subdue means organize, improve, develop, manage. Business is stewardship. Kung ano yung negosyo mo ngayon, pinagkatiwala yun sa'yo ni Lord. Ang ibig sabihin ko, kung ano man yung meron ka ngayon, yan yung kakayahan mo, kaya pinagkatiwala ni Lord sa'yo yan. So kung maliit pa yan, galingan mo pa para maipakita kay Lord na tapat ka. Maipakita mo sa nagtitiwala sa'yo na ikaw ay tapat na nakatiwala para pagkatiwalaan ka pa niya ng mas malaki. Mamaya, madadaanan naman natin yan. Sabi dito sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. This is usapang stewardship. Ang talatang to, galing to sa konteksto ng shrewd manager. No? It's from Luke 16. Yung shrewd manager ay dishonest. Hindi maayos na katiwala talaga to, sa totoo lang. Pero pinatunayan niya nung siya ay tatanggalin na mapagkakatiwalaan pa rin siya. At hindi naman siya siguro tinanggal, hindi naman natapos yung kwento. Pero ang sabi dito, sabi nung master,
No, kwento to ni Jesus Christ. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Kung sino daw yung napagkakatiwalaan ng maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaki. At ibig sabihin lang nun, kung ikaw ay nandaraya sa maliit, mandaraya ka rin sa malaki. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Kung mandaraya ka dahil maliit, sabi mo, lugi kasi kami. Yung iba kasi maganda na yung negosyo. Sa amin, maliit pa lang. Kaya hindi muna kami, okay lang to. Medyo nandaraya kami sa ganitong bagay. Lalo na pag mas malaki. Mas mandaraya ka na. Internalize nyo na lang yung sinasabi ko, ha? Kaya pag titingin ka ng tao, pag hindi mo pagkatiwalaan sa maliit, huwag mo rin pagkatiwalaan sa malaki. Kasi baka lang iniisip mo na maliit lang kasi kaya hindi niya siguro binalik sa akin yung sukli kasi baka maliit lang yung sukli eh. Ganon din yung pag malaki. Same lang din yun. Pag binigyan mo siya ng malaking pera, kung hindi mo siya napagkatiwalaan sa maliit, huwag kang umasa, hindi mo siya mapagkakatiwalaan sa huwag kang umasa, mapagkakatiwalaan mo siya sa mas malaki. Kasi it's Bible principle. It's kingdom principle. It's from God. Yun yung totoo. Kaya dapat, kayo, isama ko na lang to. Dapat mapagkatiwalaan ka sa maliit. Maaring hindi nakikita ng iba, pero nakikita ng Diyos. The Lord will increase you, give you increase. The Lord will promote you. Kahit na hindi ka promote ng boss mo, o kahit na hindi lumalaki yung negosyo mo dahil patas ka lumaban, okay lang yun, nakatingin yung Diyos. I-promote ka niya. If God can trust you with small resources, He can trust you with very, very bigger one. So make yourself trustworthy. Sinusubo ka lang niya. Marami na mga binibigay na opportunity si Lord sa'yo. Pero ang problema, nasusubo ka talaga eh. Hindi ka nagiging tapat. Paano kanya pagkakatiwalaan sa mas malaking negosyo? You are praying of big increase this year. Pero last year, hindi ka naging tapat. Paano? Hindi naman yun dahil hindi ka gustong ipagpalain ni Lord. Minsan kasi baka yun yung ikapahamak mo. Baka kasi sobrang laki na ng negosyo mo, hindi na lang pangungupit yung gawin mo. Kasi sarili mo ng negosyo yun eh. Baka magpapatay ka na ng tao. May mga ganun, di ba? Umaabot sa ganung isipan kasi they have power. They have money. Money can give you power and capacity to do anything. Para bang gusto mong katakutan ka na ng iba. Delikado para sa'yo. Mapapahamak ka. Kaya ayaw rin ilagay ka ni Lord sa isang bagay na alam niyang mapapahamak ka. Kasi He knows your heart. Baka pag nagkaroon ka ng malaking pera, gaya nung iba, mas maging masahol ka pa. Naalala ko yung mga nangyari last year sa issue sa government. Sino ba makakapagsabi na pag ikaw yung nandun sa kalagayan nila, hindi mo gagawin yung ginawa nila? Baka nga kaya hindi ka napupunta doon at hindi ka nagkakaroon ng opportunity. Alam ni Lord na pag nandun ka, ganun, o baka mas malala pa yung gawin mo. Naintindihan niyo ako? So, check your heart. Are you really trustworthy? Worthy enough na pagkatiwalaan ni Lord ng bigger things, bigger one? Medyo seryoso ba? Pero I hope you learn. Sa mga nanonood sa online, I hope you learn. Point number 3, business is solving problems. Not only your problems,
but your client's problems, societal problem, and if your business ay nakakapagbigay ng kagaanan sa buhay ng mga tao, it's a solution. You are doing the right thing. Pero kung nakapagpabigat pa sa kanila, mali siguro yung negosyo mo. At its core, business is simple. A problem exists. Exist yan. Nagkamali. Nagkulang ng S. A problem exists. Hindi exist sa exist. May S yan sa bago mag-T. Nabura siguro. A solution is offered. Value exchange. Binayaran yung in-offer mo na solution. No? The people will pay you because of your idea. Your solution from the existing problem. Naintindihan? That's business. Merong isang problema na nag-occur or matagal nang nandyan, nag-exist, tapos nag-offer ka ng solution. And the people buy your idea. That's business. Hindi naman lahat ng negosyo na sinasabi ko ay pera-pera. Kasi may mga NGO, yung mga foundation. It also helps people. It's also business. May mga foundation, mga business yon na hindi kumikita ng pera, pero may mga nagdo-donate kaya napo-provide yung pagtulong sa mga tao. It's also business. Pati nga yung chismisan, tawag dun business eh. Maling negosyo nga lang, di ba? Kaya pag nagchichismisan tapos may lumapit, mind your own business. Ano ibig sabihin? Makipagchismisan ka, sarili mo, kwento ka dyan. Huwag ka makisali sa amin. Hindi, biro lang. Pero you get the point? You get the point? So, business, yung core nito, parang ganito. May problema, nag-offer ka ng solution, and the people exchange it sa value kung ano yung ino-offer mo. So, this reflects God's nature. Ginawa rin niya ni Jesus Christ. Yung pinakamalupit na business na hanggang ngayon existing pa rin. Siguro, sa mga manonood nito, baka sabihin nila, masyado namang prosperity gospel yung datingan. Pero hindi. Kasi solution binigay ni Jesus Christ. Yung existing na problema, yung sin, wala ni isa yung makasolusyon. Anong ginawa ng Diyos? Siya mismo yung gumawa ng solusyon. Bumaba siya mula sa langit. Pinako siya sa krus para bayaran yung kasalanan natin. Nasolusyonan yung problema ng kasalanan. Naintindihan? Hanggang ngayon, part nga ako ng business ni Jesus Christ. I'm one of His manager. Ikaw din. As long as you disciple someone, you teach someone the principle from God, you teach them how to live like a follower of Christ, you are part of His business. Kung ngayon nagtitraining ka pa lang, ang kaya mo lang gawin, makinig ng makinig, o sana, i-goal mo rin na maging part ng negosyo ng Diyos. Changing lives. Telling them the good news, the gospel of the King and His kingdom. Sana maging goal nyo, maging parte ng negosyo. Gusto nyo ba maging ka-business partner si Jesus Christ? Be part of His business. Learn how to teach people how to live like a follower of Christ. Naintindihan? That's your goal. Meron kang platform. Ano yung platform mo? Yung business mo. You have the authority sa mga tao. Use it. Huwag mong gamitin yung authority na yan sa masama. Gamitin mo yan sa ikabubuti. Sana nagigets niyo yung sinasabi ko.
Psalms 34:10. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Hindi daw nagkukulang. Sinulat to ni David matapos siyang iligtas ni Lord, ni God, sa panganib. Sabi niya, yung mga malalakas, nagugutom at nanghihina, lions. Kasi hindi naman siyempre lion yan automatic. Ano yan? Ano tawag dito? Parang, ang sinasabi niya, yung mga malalakas na tao, parang mga leon, nanghihina din. Nagkukulang din. Nagugutom. Pero sabi niya, yung mga tao na sinisik si Lord, hindi nagkukulang. Matthew 14:16-20. God supplies needs. Sabi dito sa Matthew 14:16-20. Jesus replied, they do not need to go away. Huwag niyo paalisin yung mga tao, sabi niya sa mga alagad. You give them something to eat. We have here only 5 loaves and of bread and 2 fish. They answered. No? Ito yung panahon na to, 5,000 na ulo yung papakainin. Lalaki pa lang yon, hindi pa kasama yung babae tsaka yung mga bata. Lalaki pa lang yung binilang, 5,000 na. Pero ang meron lang sila, 5 loaves, breads, and 2 fish. They answered, bring them here to me, sabi ni Jesus Christ. And he directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven. He gave thanks, maliit yung sulat, and broke the loaves. Then he gave to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. May sobra pa. Di ba? Kapag isinuko mo kung ano yung meron ka kay Lord, siya na yung bahala sa kakulangan. Papasobrahan niya pa. Hindi ka na magkukulang, higit pa. Okay, so, sabi dyan, Jesus feeding the multitude. Jesus saw a need, hunger, and provided the solution. When your business feeds people, helps people, serve people, makes life easier, you are reflecting God's provision. Kaya nga yung mga negosyante na mababait sa mga tao nila, sobra silang minamahal eh. Bakit? Nakikita kasi sa kanila yung katangian na ipinagkaloob din ng Diyos sa bawat isa. Yung ma-reflect natin yung pagpo-provide ng Diyos para sa iba. So naiintindihan nyo na yung topic. Medyo na gagrasp nyo na ng konti. Bakit yung business ay idea ni God? Kasi tingnan mo, Jesus Christ, siya mismo, pinakita niya na pag may problema, gumagawa siyang solusyon. And He Himself, nung siya ay nakahang sa cross, solusyon yon sa matagal ng problema ng mga tao. He gave His life para maging easy yung buhay natin. Kaya nga walang maniwala eh. Yung ibang mga religion, no? Wala naman akong binanggit na religion, di ba? Hindi sila maniwala na, tatanggapin mo lang si Jesus Christ at susundin mo siya, tapos maliligtas ka na. Kami dito, lahat na ng orasyon, ng ritual, ginagawa namin eh. Unfair naman sa Diyos namin. Yung Diyos nyo, ganun lang kadali, binigay sa inyo. Hindi. Jesus Christ makes our life easy. I'm not saying very easy, but not that hard. Sabi diyan sa Proverbs 11:26, people curse the one who hoards grain, but they pray
God's blessing on the one who is willing to sell. So, yung mga nag-iimbak daw sa kasakiman, kasi mga sakim sila, kinamumuhuyan ng mga tao, sabi dyan. Pero yung mga handang magbahagi at magbenta ng tama ay pinagpapala o pinagdarasal nila na pagpalain ng Diyos. Business that serves people attracts blessing. Kaya, the mindset is this. Whenever you establish a business, kung meron ka ng negosyo, or kung magsisimula ka pa lang, dapat ang maging mindset mo, how can I serve people? How can I serve people? Hindi, magkano yung kikitain ko? Hindi ganun. Pag pera agad yung pinag-usapan, mauuwi ka sa pagiging sakim din. At balang araw, yung negosyo mo ay babagsak din. Kasi yung pundasyon ay pera. Hindi yung salita ng Diyos. Hindi yung pundasyon ay tinuturo ng Diyos. Hindi yung design ng negosyo na gusto niya. Ang negosyo ay para makapagbigay ng solusyon sa iba, makapag-serve sa iba, make other people's lives easier. So how can I serve people? How can I serve my customer? How can I serve my clients? Kaya nga, tama yung sinasabi nila eh. Customer is always, hindi, pag customer mo galit, awayin mo na rin eh. Ako may-ari dito, ang yabang mo ah. Umalis ka dito sa tindahan ko. Is that how you serve? Tinayo mo ba yon para magmataas? Para yung authority mo ay magamit mo? Hindi mo ba alam na marami akong contact? Sige, magkasuhan tayo. Napakayabang mo na. That's how you serve. Are you serving people or niloloko mo sila? Binili ko to ng mindset ko ganito Hindi kayo to, hindi kayo. Bumili ako ng mga murang, kikwento ko tuloy yung mga diskarte kong mga malulupit Bili ako ng e-books. Mura ko lang naman nabili yun, tapos kino-compile namin. Baka nadaanan kayo ng mga ads namin dati Huwag na lang kayong, baka bumili kayo noon. Pero baka hindi na ako yun ngayon kasi wala na ako doon. So bumibili ako ng mga e-books. Kino-compile ko yon mga siguro 5 million books. Tapos ibebenta namin yun ng $2,999. Binili ko yun siguro, nakagastos rin ako almost 100,000. Tapos binibenta namin yung $2,999. Pero lifetime na sa amin yun. I-send na lang namin sa kanila, naka-zip na. Zip pa tawag doon, Pastor. Tapos, syempre, ang isip ko, kumita. Yun lang. Tapos, niyayabang ko yun. Alam mo ba, yung negosyo ko, halos wala akong puhunan. 100,000 lang yun, pero I earned this much. Million yung kinita namin Ganun klaseng mindset. Ganong klaseng mindset. Nakabili ka nun? Basta ganun. Ang kapartner ko nun, si Sir Jasser. So anyway, mga idea lang yon na mali. Kasi ang gusto ko lang kumita Maliit na puhunan, tapos okay naman yun, di ba? Okay naman yun. Pero yung lokohin mo yung tao, kasi paano kung sabing niloloko namin sila? Kasi ganito yon. Binibenta namin yun ng $2,999. Ganyan. Tapos pag kinabukasan, di sila bumili, 50% off na yun. Magiging 1.5 na lang. Tapos, pag mga 7 days, 3 days, di pa rin sila bumili, bababa na yun sa 9,999. Tapos, pag di pa rin sila bumili, bababa na yun sa 799. Tapos, pag mga 15 days na, meron kaming system na ganun Bibenta naman namin sa kanilang 4,999. Hanggang sa bumaba ng 29 pesos na lang yung mga libro. Basta ang goal, dapat lahat ng nag-inquire, bumili. Ang ganda naman ng idea. Pero para bang niloloko namin sila sa ganung pamamaraan, di ba? Nasa inyo naman yun Sa akin siguro, feeling ko nanloko kami.
Kasi isipin mo, pwede naman pala namin ibenta ng 29 pesos na lang. Wala nang hindi bibili dun eh. Basta ang goal namin, lahat na mag-inquire sa ads ay bumili. Ganun. So, anyway, to cut the long story short, pag-isipan nyo na maigi kung ano ba, I serve people or niloloko ko sila. So, may kanya-kanya tayong struggle. Bahala na kayo kung paano nyo pag-iisipan yung sa inyo. Anyway, nasa na ba ako? God bless diligent and honest work. So, ito na nga yun. Kadugtong nun. Ano yung diligent? Masipag, mahusay, maingat at responsable. Yan yung ibig sabihin ng diligent. Hindi tamad, hindi pabaya. Kahit nahihirapan, tuloy-tuloy pa rin. And, sorry, hindi lang diligent and honest work. Tinamaan? Tinamaan. Dapat matuto. Colossians 3:23. Sorry, God never promised to bless laziness. Ito muna tayo. Proverbs 10:4. Lazy hands make for what? Poverty. But diligent hands bring wealth. Sabi yan sa Proverbs 10:4. Simple explanation. Sorry. Ayan, ito pa. Sorry. Colossians 3:23, anong sabi dyan? Whatever you do, work it. Ano sabi? With all your heart, as working for, not for, human master. Whatever you do. So kahit na ano. Ano yung kahit na ano? Whatever. Ano yung whatever you do? Meron bang exemption? Wala. Sinulat to ni Paul para sa mga mananampalataya upang ituro na ang trabaho at pang-araw-araw na gawain ay bahagi ng paglilingkod sa Diyos. Part of worshiping Him. Hindi lang yung mga gawain sa simbahan. Yun na nga yung sinasabi ko. Huwag natin i-separate yung mga gawain natin sa negosyo, sa trabaho, na para bang hindi involved si Lord sa buhay mo sa aspetong to. Para bang isine-separate mo yung ibang mga gawain kay Lord, na para bang itong mga ginagawa mo ay worldly. God blesses faithfulness, integrity, hard work. Sabi sa Proverbs 11:1, the Lord detests dishonest scales, but accurate weights find favor with Him. Anong ibig sabihin yan? Yung pandaraya daw ay tsaka panliling lang ay kinamumuhian ng Diyos. Pero, yung accurate weights, ano ibig sabihin ng accurate weights? Katapatan, pagiging makatarungan, pagiging patas, hindi pandaraya, nakakapagbigay ng kaluguran sa Kanya. Kinalulugdan niya yung mga tao na patas kung lumaban. So, anong ibig sabihin ko? Yung integrity, yung integridad, ay hindi lang usapan na para bang may issue yung isang tao. Hindi lang issue ng tao yung usapan ng integridad. Ito ay usapan na makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. If you have integrity, nakapagbigay ka ng kaluguran sa Diyos. Nakasmile siya sa'yo. Naintindihan? This honest money may come fast, mabilis, but it will not last. Parang ano yan, tulayan eh.
This honest money may come fast, but it will not last. Parang rap din. Hindi, joke lang. Hindi, may rhyme eh. Proverbs 13:11. This honest money dwindles away. Tama eh, sinabi kanina sa quote. But whoever gathers money little by little makes it grow. So huwag ka magmadali. Yung pagiging hasty, dadalhin ka niyan sa kapahamakan. Pero yung dahan-dahan, dadalhin ka niyan sa katagumpayan. Naalala ko, pag dyan sa pagmamadali, yung mga tao nagsusugal. They want easy money. Yung mga tao na taya ng taya sa loto. Gusto nila ng mabilisan. Yung mga nang-hold up, ayaw nila paghirapan. Gusto nila pag-hold up nila, 20 million agad. Yung mga nang-kidnap. Di ba? Ano yun? Scam. Aray ko. Baka yung business mo, scam din hindi mo lang alam. Kaya kailangan magkaroon ng integridad. Ikaw mismo sa sarili mo. Ma-evaluate mo yung sarili mo. Meron mga negosyo na parang totoo pero scam. Nung ako ay nagninegosyo din ng bata ako, talagang ginagalingan ko lang magsalita eh. Lahat naman ito nakakatama sa atin. Sana may matutunan tayo. Nung medyo bata-bata ako, talagang idea ko lang paano ako kikita ng malaki. Kasi ang mindset ko dati, maliit na puhunan, malaking kita. Maliit na puhunan, malaking kita. Hanggang ngayon nga, ituturo ko pa rin yun eh. Pero dahil sa mga verses na to, parang mali yung idea ko, no? Dapat paghirapan. Ito yung pinuhunan natin. Magkano yan? Nasa 2.5 lang pinuhunan natin. Magkano natin ibibenta yan? 25,000. Tapos, 50% off natin para madaming bumili. Hindi ko alam kung nagigets niyo yung idea ko. Pero ang point ko is, kumbaga parang sobra-sobra naman. Parang hindi naman tama. Parang hindi ako nakakatulong. Tapos yung service na yon, pagkatas nilang bumili, wala na akong pakialam sa kanila, bumili na kayo eh. So ano nangyari? Hindi na rin sila tumagal. Yung client acquisition, katulad ng sabi ko last December, napakadali nun eh. Pero yung retention yung mahirap. Magagawa mo lang yon pag ginawa mo yung pinag-uusapan natin ngayon. Serve. Because they feel like you are helping them. Because they will feel that the solution that you offer to them is real, not fake. It's not scam. Hindi, bilhin na po kayo nito. Grabe, sobrang ganda po nitong produkto na to. Alam niyo po ba nakakapagpagaling to ng lagnat? Ilalagay niyo lang po to sa noo niyo. Yung napkin po, yung mga networking company, nagbenta sila napkin eh. Ilagay mo lang yan dito sa ulo mo. Sino naka-join sa ganyan? Papsi, ikaw naka-join ka yata dyan, di ba? Yung napkin, di ba? Nakakapagpagaling ng may lagnat, igaganon mo lang dito yung napkin, tapos pag-gising mo, sobrang lakas mo na. Anong klase yun? Magkano yung napkin? Magkano? 250? Isang napkin. Isang pack. One? Mga 20 pieces. Oh. So parang lumalabas, magkano? 12 pesos isa. Kailan yan? Ilang taon yan? Ay, ilang taon na nakalipas yan? 2014. Mura pa napkin nun. 4 lang yata. Mga 5 pesos. So, tapos, may wings na. Hindi, di ba? Pero yung bumili ka ng napkin, itatapal mo dito. Ano yun? Mas effective paggamit. Pasensya na po sa mga nanonood. Scam talaga eh. So, sana medyo may natututunan kayo, ha? Anyway. Nagtinda kasi ako dati ng yung mga stall. Tapos yung stall, syempre, isipin mo stall yon, bibili mo talaga. Pero, ang problema, pag sinipa mo, sira. Pag inihipan ng hangin, sira. Tapos,
sobrang dami talaga. Pag nakaisip ka kasi ng idea, no? Dapat isipin mo yung integridad mo. Ano ba, manloloko ka ba ng tao? Hanggang saan ba aabutin yung anong tawag mo dito, yung pagiging desperado mong magnegosyo hanggang sa panloloko sa ibang tao? Oo, kumikita ka ng pera, pero anong nangyayari? Nakakatulong ka ba o nakakadagdag ka pa sa problema nila? Ibinayad nila sa iyo yung pera, tapos pagtingin nila ng produkto, parang yung mga nangyayari sa Shopee, di ba? Yung pagdating sa iyo, bato pala. Yung binili mo na mesa, ganito kalaki sa picture, nung dumating sa iyo, gadangkal. Maraming ang bumili kasi mura eh. Parang ganun ba? Yung ganung idea, nasa ganun kasi yung estado ng isipan ko nung medyo bata-bata ako eh. Di ba? Kasi iniisip ko lang, basta makabenta. Yung binentahan mo, naging masaya ba siya? O na-stress lang siya? Nakadagdagan lang yung mga cancer cells niya sa katawan dahil sa'yo. Tapos di ka na makontak. Anyway, sana naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Ang dami ko pa sanang gustong example kaso baka sirain ko na yung sarili ko rito. Tama na, tigil na natin. Hanggang doon na lang tayo, ha? So, nawala tuloy ako. Point number 5. Money is a tool, not a tool yan, hindi yan master. Naintindihan? Ano ibig sabihin? Money itself is not evil. Anong evil? The love of money. Basahin muna natin itong 1 Timothy 6:10. Sabi diyan, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. It's dangerous. Ikaw lang din yung magsasuffer. Kaya nga maraming nagsasabi na hindi mo naman madadala sa langit yung pera. Yung iba naman, niliteral. Kaya hindi na nagtrabaho. Hindi na rin nagsumikap. Kasi hindi mo naman daw madadala sa langit. Pero ang ibig sabihin lang nun, kung mapapahamak ka dahil sa pera, mas maganda nang huwag kang kumita. Naintindihan? Matatapos na ako, sorry. Umahaba na ako. The problem is not money. The problem is loving money. The evil is not money. The evil is the love of money. Sabi sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. Meron akong topic nito, no? Love versus money. God versus money, sorry. Madadaanan natin yan. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Kaya nga, wag na tayong magnegosyo, sabi nung iba. Wag na tayong gumawa ng pera. Kasi, focus lang tayo kay God. Hindi, mali yung pagkaintindi nyo. Yung pagninegosyo, again, hindi yun masama. Pero kung paano mo ginagawa yung negosyo, yun yung nagpapasama. Kung mali yung paraan, yun yung masama. Pag mali yung paraan, you are serving money. You live, you work, you do everything because of money. Ang sabi, whatever you do, do it for the glory of the Lord, not for the money. Hindi, may mga tao kasi, whatever they do, they want to earn money. Nag-refer lang.
I-refer kita dun sa kakilala kong tawag dito, i-refer kita sa kaibigan ko na abogado. Tapos nung naging magkakilala na yung abogado, tapos ikaw, natulungan yung business mo, bro, tinulungan naman kita nung bakit hindi mo ako matulungan sa ganito? Parang pinikwenta ba, di ba? So they do for the money. They do things for the money. So maraming ganun mga pagkakataon. May mga tao na tumutulong tapos gustong kumita. Magaling ako mag-refer eh. Doon ako kumikita. Pero not all the time. Nangyari na, whatever they do it for the money. So wala na talagang pagtulong. Kasi kung talagang tulong yon, kahit na hindi ka kikita, tutulong ka. Naintindihan? Money must serve you. God must lead you. Hindi dapat pera yung nagli-lead sa'yo, kundi si God. Ang pinakamasakit dito, may mga tao, nagpapakilala silang mga alagad ng Diyos, tapos they use that, anong tawag dito? Yung credential, tapos manloloko ng iba. Kaya nasisira tuloy yung pangalan ng mga pastor. Pag sinabi mo pastor, parang feeling namin, manloloko na eh. Ganun yung dating eh, di ba? Dahil mga pastor, tapos mga scammer pala eh. Ayun masama. They use the name of God for money. Pero ang tinuturo, use money for the glory of the Lord. Not use God for money, but use money for God. That's how you use money. Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Honor the Lord with your wealth. Naintindihan? Gamitin mo yung kayamanan mo, yung negosyo mo to honor Him. Are you with me? Parang natahimik na kayo. Masakit na ba? Last na. Point number 6. Ito pa. When God is first, money follows. Peace stays, direction is clear. Meron kang peace of mind. Ha? Hindi ka nababagabag na marami kang naloko. Marami kang na-scam. Sino ba kasi nagpasimula ng word na scam dyan eh? Natuloy. Anyway, point number 6. Ayaw po lumipat. Palipat na lang po yan. God wants to be involved in your business. Naririnig nyo ba? Gusto ng Diyos, ma-involve siya sa negosyo mo. Willing ka ba? Are you willing na involve si Lord sa business mo? God wants to be involved in your business. God wants involvement, not separation. Sabi dito sa Proverbs 16:3. Ano sabi diyan? Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. I-commit mo sa Kanya. Sabi sa John 4:13-15, boasting about tomorrow. Now, listen. You who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will,
we will live and do this or that. Ano ibig sabihin dyan ni Santiago, ni James? Actually, sinulat to ni James para ituwid yung kayabangan at sobrang kakumpiyansahan ng mga tao sa kanilang mga plano, sa kanilang negosyo. Na para bang sila may kontrol ng buhay nila. Sabi yan ni James sa kanila. Hindi nyo ba alam? Hindi nyo kontrolado yung buhay nyo. Hindi naman natin alam kung anong mangyayari tomorrow. Para sa inyo to. Dapat ang sabihin nyo, if it is the Lord's will, we will live and do this or do that. Ang buhay ay panandalian lang, mabilis lang yung buhay. Kung yung negosyo mo, yung tingin mo na makakapagbigay sa iyo ng security, ako na yung magsasabi sa iyo hindi yun totoo. Yung pera na uubos pero yung Diyos hindi nawawala. Lagi siyang nandyan at siya yung tunay na makapagbibigay sa iyo ng seguridad. Kaya, dapat mong sabihin ay kung kalooban ng Panginoon. Anong gagawin mo ngayong taon? Ganito gagawin namin. Kung kalooban ni Lord. Kung hindi niya kalooban, kailangan nasa mindset mo yon. Kasi para kahit na anong mangyari sa mga ginagawa mo, laging nasa isipan mo, hindi niya kalooban, kaya hindi nangyari. Kasi baka mapahamak ako, baka magkamali ako, baka hindi pa ito yung tamang panahon na gusto niya. So kung nandiyan ka sa ganyang kalagayan ngayon, kung ano man yung meron ka ngayon, baka hindi pa kalooban ng Diyos yung gusto mong mangyari sa negosyo mo, sa buhay mo. Kung meron ka mga pinagdarasal, ino-hope, o pinaplano na hindi pa nangyayari, maybe it's not the will of God. Kaya dapat lagi mo sinasabi, if it is the will of the Lord, gagawin ko to. Magagawa ko to. Okay? God cares about how you earn, how you treat people, how you decide. Sabi dito sa Deuteronomy 8:18, but remember, the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirm His covenant, which He swore to your ancestor, as it is today. God gives the ability. God deserves the honor. So, hindi dahil sa kakayanan mo, hindi dahil magaling ka, hindi dahil marami kang naiisip, hindi dahil talentado ka, gifted ka, the Lord gave all the abilities that you have. Siya nagbigay niyan. So, dapat sa Kanya yung honor. Kaya magandang i-involve niyo siya sa inyong mga negosyo. Kasi para sa Kanya, siya nagbigay sa'yo nung kakayahan, ba't ka may negosyo ngayon? Siya yung gumigising sa'yo tuwing umaga, pwede ka namang hindi na gumising. Di ba? Joke lang. Pero gumigising ka at magpasalamat ka sa Kanya. Nagagawa mo pa yung negosyo mo. Nakakapagtrabaho ka pa. Kaya dapat ibigay mo sa Kanya yung negosyo mo. I-commit mo sa Kanya lahat ng ginagawa mo. Napakagandang lesson to para ngayong taon. Pagsisimula ng taon. Sabi sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ano ibig sabihin nito? Unahin natin yung Kanyang kaharian at Kanyang katuwiran. Okay? Righteousness. So, ibig sabihin lang dito, dapat siya yung laging una. Dapat, pagkagising mo ng umaga, bago mo hawakan yung mundo, gawin kahit na medyo malalim yung hawakan yung mundo. Touch the world. Before you touch the world, you reflect, you thank the Lord that you are still alive. And you commit your day to Him. Every plans, every work, everything. Bago ka humalik sa asawa mo, si Lord muna yung kausapin. Business, namatay. Sorry. May napindot ako. Business is the enemy of
is not the enemy of faith. Sorry. Business is not the enemy of faith. Business is a platform. Platform ng ano? How you praise the Lord. How you thank Him. How you serve Him. How you do His will. It's your platform. Yan yung binigay sa'yo ni Lord. Naintindihan? So honor Him through your business. Nagkamali-mali na, ano? Yung business daw, pag nagawa mo ng tama, yung pamamaraan ng Diyos, it honors God, it blesses people, it supports families. That yan yung maging goal natin. Business is what? God's idea. Do it God's way, and He will sustain it. Napakaganda. So this is what you're going to ask yourself today. Is God involved in your business decision or decisions? Is money your tool or your master? Ask yourself. Reflect. So let's declare this. 1, 2, 3, go. Lord, I commit my business to you. Teach me to do it your way. Amen. So, thank you and God bless. Meron pa pala. Sorry. Weekly action steps. Pray before business decisions. Commit to honesty this week. Look for one way your business can serve people. Amen. Palakpakan niyo ulit. I hope you learn. Nag-extend na naman ako ng oras. Pero sana marami kayong natutunan. At sana yung mga kwento ko dito, hindi ako nasisira. Ha? Sa atin lang to. Kaso naka-live. Burahin nyo na lang yung mga kwento ko tungkol sa mga kalokohan ko. Thank you po.